Tapos nagkapamilya nga yung mga anak nila, kinukuha naman sila pero ayaw nila sumama. Kasi nga mga Varyada, nasanay sila talaga dito sa isla at saka sa bukid. Pagkababa nga namin mga Varyada, meron pala yan ditong resort. Tapos pagkababa rin nga namin mga Varyada is nag-iinita na yung mga ulo nila. Hulaan yung mga Varyada kung bakit nag-iinita na ang ulo nila. A, dahil gutom sila. B, dahil mainit ang panahon. C, dahil nawala ang susi. Tiyara! Or D, ayaw nila maglakad ng pagkalayo-layo. Or E, wala na silang pera. Ang tamang sagot ay letter E. Charot! Ito na nga mga Varyada yung sinasabi kong resort. Sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda dito. Tapos nakikita mo pa yung magandang view sa harapan mo na dagat. Tignan mo naman mga Varyada, kitang-kita talaga yung kulay ng dagat. Napadaan na kami saglit tapos may nakita akong malaking chocolate. Sabi ko nga sa pinsan ko, kunin niya na. Eh nga mga Varyada, start na kami ng lakara. Iniisip nga namin mga Varyada kung pahinga ba yung pinunta namin dito or hiking or marathon. Sarap naman talaga maglakad mga Varyada, lalo na kung ganito yung mga nilalakad mo. Kaso nga sobrang init talaga, parang nakakaloka na talaga. So sakahan nga yung nilakad namin mga Varyada. Tingnan nyo naman kung gaano kalayo yan at kung gaano kalapad. Gusto ko na nga makarating mga Varyada agad doon sa kubo kasi sobrang init talaga. If nakikita nyo mga Varyada, wala masyadong mga bahay dito kasi yung mga bahay dito is nasa looban talaga. Ayan nga may simbahan sila mga Varyada yung tinuro ko. Finally nga nandito na ako sa kubo. Ito yung tinatawag nila mga Varyada na puro. Pahinga muna nga kami mga Varyada saglit dito kasi nga malayo-layo pa yun. At saka baka ma-heatstroke kami, Diyos ko po. Patuloy na naman nga kami sa paglalakad mga Varyada. Fast forward ko na lang ang mga Varyada kasi sobrang layo talaga. Sinasabi ko sa inyo mga Varyada, kung dito kayo nakatira talagang papayat talaga kayo. If tatanungin niyo ako mga Varyada, bakit dito pa talaga kami kukuha ng mga buko? Eh pwede naman kami kumuha doon sa bahay na nanay na isa, which is doon kanina sa dagat. Mabababa lang kasi mga Varyada yung mga buko dito. So madali lang siyang kunin or kaya akyatin. Mga Varyada, hindi rin talaga papayag si nanay na hindi kami dito makapunta. Hindi na lang talaga makapahinga. So finally nga mga Varyada, dito na kami sa bahay ng nanay at nila tatay. Tapos binuksan ko na rin nga mga Varyada yung munting bahay nila. Tingnan mo nyo naman kung gaano kaliit yan. Kasi dalawa lang naman sila dito naninirahan. O din talaga sa naninirahan. Tapos nga tumakbo nga ako dito mga Varyada kasi nakita ko sila kumukuha na ng buko. Kumukuha nga muna sila mga Varyada na isang buko sa isang puno. Para i-check mga Varyada kung hindi ba ito nyog at the same time kung meron pang sabaw. Sabi naman talaga, inakyatan pa talaga ng buko. Huy, ako lang to. Feeling talaga. Bang kumukuha nga sila dito mga Varyada ng buko, ako nito umiinom ng buko. Sobrang okay ko dyan mga Varyada kasi nga in fairness naman talaga, masarap yung buko, matamis. Tapos ito nga mga Varyada, si nanay nag-iitak-itak na dyan, akala mo naman talaga marunong. Charot. Habang kumukuha nga sila mga Varyada ng buko, ito sila nanay, sila ate, tapos kami is gumagawa na rin kami ng buko juice. Tapos kinukuha na nga namin mga Varyada yung laman ng buko. Wala kasi kaming gadgaran mga Varyada. Ano bang tawag doon? Nagpakuha pa nga si nanay mga Varyada ng buko kasi nasabi niya kulang daw to sa amin. Pero napakarami na talaga mga Varyada. Ito lang talaga yung maganda sa bukid mga Varyada. Talagang unlimited